Sa iba pa mga balita, naghain ng resolusyon si Senator Bato de la Rosa sa Senado para ipagbawal ang pakikipagkooperasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay pa rin yan sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon. Narito si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Inirekomenda ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Kongreso ang pagpapasa ng batas na nagbabawal ng pakikipagkooperasyon sa International Criminal Court or ICC. Sa kanyang privileged speech, sinabi ni Bato na maaaring magpasa ang Pilipinas katulad sa US ng isang hakbangin na layong ipagbawal ang mga opisyal, ahensya, local government units o maging ang korte sa pakikipagtulungan sa ICC para sa anumang investigasyon sa loob ng bansa. Binigyang diin niya na kailangan ng gobyerno na gumawa ng isang batas at polisiya na hahadlang sa mga organisasyon na nais mag-trespass sa soberanya ng Pilipinas. Buong pagkukumbaba kong ibinubukas sa kapulungang ito ang mga isyong nabanggit. Sa tingin ko ay nararapat at napapanahon na ito ay mapag-usapan. Dahil maaari itong precedent, maaari ito maging precedent o batayan na mga maaari pang mangyari na kahalintulad nito sa mga susunod na panahon. Dagdag ng senador, kung naniniwala ang Korte Suprema na kayang pamunuan ng pamahalaan ang sarili nitong judiciary system at protektahan ang karapatang pantao ng bawat Pilipino, bakit daw patuloy ang ilang individual sa ideya ng pakikipagkaisa sa ICC? Logically, with the new administration of President Bongbong Marcos, giving importance to our national sovereignty, and with the President fulfilling his mandate to protect the people on all fronts, we can say that we have maintained the non-joining of the Philippines to the ICC. Gayunpaman, iginiit pa rin ng senador na hindi sila natatakot ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na harapin sa korte ang anumang reklamo kaugnay sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ikinagulat din daw ni De La Rosa ang kamakailang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Solicitor General Menardo Guevara. Base sa statement ni Guevara, walang responsibilidad ang Pilipinas na magbigay ng tulong sa investigasyon ng ICC. Subalit, hindi raw maaaring pigilan ng pamahalaan ng International Court sa plano nitong investigasyon. Habang ayon kay Remulla, wala sila sa business na pigilan ang anumang galaw ng Interpol. Pwera na lamang kung isang polisiya ang ipatupad na labag sa international commitment ng pamahalaan. Mas nakakabahala raw ang sinabi ni Remulla tungkol sa paghahain ng Interpol ng arrest warrant. Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Tila sinasabi rin na kung wala ang ICC, hindi tiyak na episyente at epektibong nakakamit ng ating mga kababayan ang katarungan. Samantala, binatikos ni ACT Teachers Representative Franz Castro ang nais ipanukala ni De La Rosa. Ayon kay Congresswoman Castro, ang pahayag ni De La Rosa ay refleksyon ng self-serving at kaduwagan. Dagdag niya na ang pahayag ng senador ay hakbangin para protektahan lamang ang sarili nito at dating Pangulong Duterte mula sa kaparusahan. Binigyang diin ni Castro, malaki ang tsansa na ibasura ng House of Representatives ang hakbangin dala ng inaprubahan na ng mababang kapulungan ang House Resolution No. 1393 noong nakaraang taon bilang panawagan sa kooperasyon sa ICC. Panahon na rin daw para sundan ng Senado ang pagiging bukas nito na imbestigahan ang madugong kampanya laban sa droga ni Duterte at gawing prioridad ang hustisya kaysa protektahan ang mga kaalyado nito. Sa kabila nito, nanindigan si De La Rosa na dapat sundin ng mga ahensya at opisyal ang kautusan ng Pangulo na huwag makipagkaisa sa investigasyon ng ICC sa war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.